pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sinabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sa ating mga ihos, kalalakihan, kababaihan, kabataan, na tinawag ng Diyos para maglingkod sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, kasama na yung ating mga kadeboto, mananampalataya na dumalaw sa simbahan ng Quiapo para ipagdiwang ang isang dakilang kapistahan. Ito ay ang kapistahan ng Kristong Hari, ang Hari ng Sanlibutan. Amen? Mabuhay ang Kristong Hari! Mabuhay ang Kristong Hari! Mabuhay ang Kristong Hari! Iisa lang po ang sigaw natin dahil iisa lang ang ating Hari. Iikot niyo po ang inyong mga mata. Sa pagkakataon pong ito, walang pagkakaiba ang ating mga uniforme. No? Kulay puti po tayong lahat. Ayan. Walang magkakaiba na ihos. Bata ka man, matanda, lalaki, babae, kabataan, iisa lang tayo. Ito ang ipinagdiriwang natin sa kadakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ipinagdiriwang po natin ang ating pagiging isa. Isa ang pinagdilingkuran,
isa ang ating Diyos, isa ang ating gawain. Amen? Wala tayong pagkakaiba ngayon. Amen? Kawayan nyo naman yung mga nasa paligid ninyo. Kawayan ninyo. Tayo'y iisa. Hindi tayo magkakaiba dahil iisa ang ating hari. Ano pa man ang iyong kinabibilangan, pare-pareho tayo na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari. Amen? Yun po ang katotohanan. Kapag naiba ang ating pinaglilingkuran, ito ang unang hakbang sa kapahamakan. Isa ang ating tinitingala, isa ang ating pinaglalaanan ng lahat, isa ang ating tinatawag, kung hindi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang hari ng sanlibutan. Nakapanood po ako ng isang pelikula kamakailan. Ito po ay gawa sa Hollywood. Pelikulang Ingles. Ang kwento po nito, meron dalawang scientists na isang araw nasilip nila sa isang super telescope doon sa kalawakan, in the deepest of the galaxies. Meron silang natuklasan. Ano yung natuklasan? May isang malaking comet, ang paparating. Gumagalaw, mabilis. Napakalaki po nito. At ito ay patungo saan? Patungo sa mundo natin. Ayon sa pelikula. No? Tatamaan ang Earth. At ang sabi sa pag-aaral, ito pag tumama sa Earth, magugunaw ang mundo. Sobrang laki niya. Gagalaw ang mga lupa sa buong Earth. At ito ang extinction. No? Mamamatay ang lahat sa mundo dahil sa napakalaking kometa na ito. May pagka-comedy po kasi itong pelikulang ito. No? So pumunta ngayon sila sa presidente ng Amerika. Yung presidente ng Amerika, pinagtawanan lang, mas ayon sa pelikula, mas excited siya doon sa midterm election sa halalan. No? So nabaliwala sila. Tumakbo sila doon sa media para tulungan silang warningan ng mga tao. Pero yung media, yung mga broadcaster, pinagtawanan din sila. Hindi pinansin. Kawawa naman itong dalawang scientist na ito dahil nasa kanilang kamay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kung walang maniniwala sa kanila, hindi mabibigyan ng sapat na paraan para pigilan ang pagsalpok ng malaking kometa sa mundo natin. Hanggang sa bandang huli, pinagtatawanan sila, nagkaroon ng campaign. Ano sabi dun sa campaign, sa kampanya? Don't look up. Don't look up. Kinampanya na huwag kayong titingin sa taas. Baliwalain niyo yan. Kalokohan niyang mangyayaring iyan. So yung mga tao hindi tumitingala. Ilang buwan na lamang ang natitira, hanggang ilang araw na lamang hindi sila tumitingala kasi may kampanya. Ano yung kampanya? Kampanya? Don't look up. Huwag kang titingala, huwag kang tatitingin sa taas. Hanggang, ito na kanyo, ilang araw na lang. Habang nagkakasama-sama yung maraming tao, ang sigaw nila, don't look up, don't look up. So walang tumitingin. May isang tao, tumingalang ganon, gabi yun. Pagtingala niyang ganon, nagulat siya sa kanyang nakita. Bakit kanyo? Isang malaking kometa ang papalapit na at sasalpok na sa mundo. Sumunod pa nung pangalawa, sumunod pa ng pangatlo, apat, lima, hanggang sa lahat nakakita na ang buong mundo, tumingin na. At doon lang nagsimula na sila ay magpanik. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Sa bandang huli ng pelikula, pwede bang sabihin ko yung ending? Ha? Sa bandang huli, gunawang mundo, tinamaan. No? Ang mundo, nagunaw ang mundo. Ayan. Don't look up, ang sabi kasi nila.
Pero alam po ninyo, ang Panginoong Jesus, tinitingala niya tayo. Tinitingala ng Panginoong Jesus tayo. He does not look down on us. Hindi tayo minamababa, minamaliit ng Panginoon. Tinitingala niya tayo. Ibig sabihin, inahangaan, pinahahalagahan, kinikilala. Ganun ang Diyos sa atin. Naalala niyo si Zaccheo? Si Zaccheo, yung maliit na tao na maniningil ng buwis, di ba? Paraan si Jesus sa lugar ng Jericho. Si Zaccheo hindi makita kasi maliit siya. Dumaraan si Jesus, kilalang kilala. Ano ginawa ni Zaccheo? Nagpatiuna, tumakbo. Saan pumunta? Sa taas ng puno ng sikomoro. At doon sa taas ng sikomoro, nakahawak siyang ganon. Hinihintay niya yung pagdaan ni Jesus. And then, that was the time Jesus looked up to him. Si Zaccheo na isang makasalanan, maniningil ng buwis, public sinner yan eh. Naniningil siya sa kanyang mga kababayan para ibigay yung kanilang siningil sa isang banyagang pamahalaan nung panahon na iyon. Kumukupit siya doon sa kanyang mga sinisingil. Kaya kilalang kilala. Tapos maliit pa siya. Maliit. Yung panahon na iyon, any abnormality sa katawan mo ng tao, ibig sabihin, makasalanan ka. So patong-patong yung nakadagan kay Zaccheo. Pero, nakita mo ang Panginoon, tiningala siya, kinilala siya, huminto ang Panginoon at tinawag siya. Ganon ang Panginoon sa atin. Kinikilala niya tayo. Pinahahalagahan niya tayo. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Lahat tayo mayroong hindi magandang dinaanan. May mga karanasan tayong ayaw nating balikan. Yung mga mali nating desisyon sa buhay na ikinahihiya natin, sikreto lamang ng pamilya yan. Tayo lang ang nakaalam, kayo lang. Pero pakatandaan po ninyo, kahit gaano pa ikaw naging makasalanan, pinahahalagahan tayo ng Diyos. Kinikilala tayo ng Diyos. Tinitingala tayo ng Diyos. He does not look down on us. No. Hindi tayo minamaliit ng Diyos, diyan ka lang. No. Hindi ganoon. Pero ang problema, pag ang pinag-uusapan, tayo na lamang, tanggalin natin ang Diyos, tayo mismo madalas at hindi natin napapansin, we look down on others. Minamaliit natin yung ating kapwa. Hinahamak, nilalait, iniinsulto. Hindi ba yan ang kultura natin ngayon? Mga kadeboto? Hindi ba yan ang kultura natin ngayon? Ang galing-galing nating mangbash. Ang galing-galing natin. Ang galing-galing nating manlait ng tao. Ang galing-galing nating manghamak ng tao. Napakadaling gawin. Sa social media, halimbawa, di ba? May nagkamali na coach, puputaktahin na yun ng komento. Parang lahat naging expert na sa basketball. No? Merong mga maling desisyon, magkokomento, akala mo kagaling-galing na. Yung 30 minutong kwento, napanood yan na 2 minuto, ang galing-galing gumawa ng konklusyon agad. Tama? Paano kung gano'n ang gawin ng Diyos sa atin? Bakit gano'n? Ang Diyos, tinitingala tayo, pinapahalagahan tayo, kinikilala yung ating halaga. Pero bakit pag tayo, minamaliit natin ang bawat isa. Iniinsulto, hinahamak, nilalait. Nakakatakot po itong kultura natin ngayon. Ito ay dahilan na rin sa social media. Marunong na tayo at napakadali natin ngayong manginsulto, manlait ng tao, manghamak ng tao. Hindi ba naalala nyo na pinapalaki tayo ng ating mga anak, mga magulang? Nung bata tayo, ano sinasabi ng mga magulang, anak, huwag kang manunukso. Di ba?
Anak, wag kang manghahamak. Anak, wag kang mandidila, wag mong pagtatawanan ng tao. Masama iyon. Yun ang habilin ng mga magulang natin, hindi po ba? Bakit ganon? Nung lumaki tayo, nalimutan na natin yung itinuro sa atin ng mga magulang natin na igalang yung ating kapwa. Kilalanin yung ating kapwa. Mas mabilis tayong manginsulto, mas mabilis tayong manghamak, mas mabilis tayong manlait kaysa magpasalamat at purihin ang iba. Amen? Napansin niyo ba yon? Sana itigil na po natin ito. Sana itong henerasyon na lamang na ito, wag na nating ipasa dito sa mga ihos kabataan. Wag na nating iipasa sa mga kabataan sa ating mga tahanan, sa mga anak natin. Sana wag na nating ipasa yung pambabastos, pangahamak, panlalait. Kasi ito ay tahas ng taliwas sa paraan ng pagturing ng Diyos sa atin. Ganong ang Diyos, kinikilala tayo, pinahahalagahan tayo. Sana ganoon ang gawin natin. Itigil na po natin ang kulturang ito na unti-unti nang nagiging bahagi ng mga Pilipino. Minumura, iniinsulto, hinahamak, nilalait. Ang magpapahamak sa atin, yung dila natin. Ha? Simulan po natin na tignan ang bawat isa na may pagpapahalaga. Oo, lahat naman tayo, meron naman tayong diferensya lahat. Ako may diferensya ako. Pero kung ang tititigan mo lagi, yung pangit, yung may diferensya yung iba, talaga namang napakalungkot ng buhay mo. Tignan mo yung kagandahan, kahalagahan ng iba. Tama-tama, naghahanda tayo sa piyesta natin. Ha? Ano nga yung tema natin? Ano tema natin sa Nazareno 2026? Ayun, laki Ayun. Pang hindi nakakaalam, nasa likod. Ayun. John 3:30. Pakiulit. Dapat siyang tumaas at ako naman ay bumaba. Alam niyo kung paano natin maitataas ang Panginoon? Tanungin niyo ako, Father, paano ko maitataas ang Poong Jesus Nazareno? Pakitanong ako. Paano ko po maitataas ang Poong Jesus Nazareno? Pakitanong. Ingles. How? How na lang. Alam mo na, Father, yun. Basta how. Alam niyo kung paano natin matataas ang Panginoong Jesus Nazareno? Itaas mo kapwa mo. Itaas mo. Huwag mong idiin. Huwag mong hamakin. Kasi ano sabi ng Panginoon? Kung ano ang ginawa mo, sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Sinabi, hindi ko salita yun. Salita ng Panginoon yun. Kung gusto mong itaas ang Poong Jesus Nazareno na talaga namang obviously, kitang-kita ko sa inyo, mga ihas, kabataan. Talagang gusto po kitang itaas, Poong Jesus Nazareno. Tatanggalin ko yung sapatos ko kahit matibo ako. Hindi ako kakain. Hindi ako maliligo mula January 3. January 9 na. Ay talaga namang hangang-hanga ako sa inyong magsakripisyo Ay talaga naman. Pero sana lang, wag lang dun sa imahe ng Jesus Nazareno natin ipatutungkol yun. Tingnan mo yung katabi mo. May laman, may dugo, mainit-init pa yan. Yan ang kailangan mong itaas. Itaas mo yung mga estranghero, yung mga hindi ihos, hindi kasama sa inyong grupo. Ang tingnan natin yung mga nandun sa kalsada na walang pumapansin. Yung walang mauwian, yung hindi makauwi sa probinsya, nagtitipid.
para maipadala doon sa kanilang mga pamilya. Yun po ang itaas natin. Yung mga tinutukso, yung mga pinagtatawanan sa kalsada, yun po ang itaas natin. Papaano natin itataas? Pahalagahan sila. At pag pinahalagahan natin sila, kinilala natin ang kanilang saysay, ang kanilang dignidad, sino ang tinataas natin? Sino ang pinapahalagahan natin? Sino sinasamba natin? Sino pinaglilingkuran natin? Ang mahal na poong Jesus Nazareno, ang hari ng sanlibutan. Assignment. Sulat sa papel. Ngayong araw na ito, dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ito assignment Kayo din po, kayong mga hindi ihos yan. Yung mga dumalaw sa simbahan ng Quiapo, assignment. Bago matapos ang araw na ito, bago matapos ang araw ng linggo, maghanap kayo ng 2 tao. 2 tao, kasi tingin po ninyo, wala nang nakakapansin, naghahanap ng kahalaga ng buhay nila. Taong hindi nyo maaring hindi nyo kilala o kakilala ninyo, na parang wala nang pumapansin. Maraming ganyan. Ngumingiti-ngiti lang yan. Pero maraming ganyan sa paligid natin. At ipakita, iparinig, ipadama nyo sa kanila ang kanilang kahalagahan. Amen? Kaya ba? Kaya? 2 lang naman yon. Baka paglabas, dito pa lang, makita na kayo Tao, kakilala ninyo, kamag-anak ninyo, wala nang pumapansin, hindi na tinatawagan, kapitbahay ninyo, naiwan na doon sa bahay na maliit, nakatira sa isang maliit na silid, naiwan ng mga anak, inaalagaan na lang ng kapitbahay, puntahan ninyo, ipadama ninyo ang inyong pagpapahalaga, ang inyong malasakit. Amen? Ang tunay na deboto, ang tunay na ihos o ihas, itinataas ang Panginoong Jesus Nazareno. At ang pagtataas sa muong Jesus Nazareno ay sa pamamagitan ng pagkilala, pagpapahalaga, pagtataas ng inyong kapwa. Amen.